Hi, I'm Malin. Welcome to my vlog. Bulaga, so akala mo naman nakakagulat siya, di ba? Cherries, so ayan, good evening guys. Ng mga oras na ito ay bandang 11 na ng gabi. At ang duty ko ngayon ay GY o graveyard shift. Ang aking duty ay magsisimula sa 12 AM ng hating gabi at uuwi ako ng 7 AM ng umaga. So ayan, dali-dali ko na ang ginayak ang aking mga gagamitin dahil baka ako ay malate na. Hindi na nga pala ako naligo ng mga oras na iyan dahil naligo naman ako ng mga bandang hapon. Tapos pagkatuyo ng aking buhok ay saka ako natutulog para mahaba ang aking pahinga. Tapos pagkagising ko ng bandang 11, ako ay naglalaban na mula ulo hanggang paa. Hindi lang kasama ang buhok kasi matagal matuyo at masakit sa ulo pag sinasakluban ng basa ang buhok. At yun na nga, kung mapapansin nyo kanina, nag-spray ako sa aking muka ng parang tubig. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta bumibili lang ako tapos ginagamit ko lang sa sarili ko. Tapos nagtatanong lang ako kung paano gamitin, tapos yung ginagamit ko na. At yun, sinunod ko na ang primer at nilagay ko sa aking mukha. Basta ang alam ko lang yung mga ginagamit ko is pampatikbay o pampatagal ng makeup sa aking pagmumukha. At ayun, sinunod ko na ang foundation. Hindi talaga ako pwede na walang foundation kasi ayoko talaga nangingintab yung mukha ko. Lalo na kapag gumagamit ako ng mga Rejuve, hindi talaga ako pumapayag na wala akong foundation. Kasi ayoko na kumikinang yung mukha ko kasi basta yun na yun. Hindi lang talaga ako sanay na maharap sa tao na ganun yung mukha ko. Medyo mahiya pa naman pala ako, no? At ang hindi mawawala sa aking pag-aayos ay ang kilay. Kilay is life talaga ako kahit hindi ako maalam magkilay. Kaya itong C-Slate na may brush na lang talaga ang binili ko. Para kahit papano, kahit di ako maalam magkilay, i-apply ko lang to sa aking kilay is magkakakulay na. Para kahit papano naman ay magkakilay ako. Kasi sa totoo lang, sa personal talaga, wala talaga akong kilay pag wala akong ayos. Para talaga akong si Mona Lisa. Awan ko ba? Sabagay, wala naman kasi akong pagmamanahan. Yung mama at papa ko, parehas din sila walang kilay. Kaiba ko nga lang sa kanilang dalawa, para sila may ilong. Matangos ang ilong ng papa ko, yung mama ko naman, kahit di katangusan, at least may tangos na din. Kaya nga sabi ko na sa sarili ko, ampun ba ako? Pero hindi naman pala kasi isa ko rin kapatid, pango din ang ilong. Ayun, nandamay na nga. Naglagay na nga ako ng eyeshadow tapos sinunod ko na nga yung pisngi ko para mamula-mula naman kahit papano. Blush on lang kasi ang nagbibigay kulay sa akin pagmumukha eh. Kaya hindi rin talaga to pwede mawala pag ako ang nag-aayos. At kung mapapansin nyo nga, meron na nga akong lipstick na pulang-pula. Pero hindi talaga siya ganyan kapula kasi nga magic lipstick yan. Mamaya pag natuyo na yung labi ko, tatanggalin ko na yan. Matagal ko na nga yung nabili at ngayon ko lang ulit ginamit dahil wala na nga akong lipstick na gagamitin. Ako kasi yung tao na mahilig ako bumili, yan tapos i-stock ko lang. Tapos pag wala na akong magamit, hahanapin ko lang yung mga binili ko dati. Pagkatapos ko ng pag-aayos sa aking mukha, ay sinunod ko na ang aking buhok. Naglagay nga pala ako dyan ng argan oil para kahit papano naman ay madulas suklayin ang aking buhok. Medyo mahirap din kasi suklayin yung buhok ko lalo na't mahaba na. Saka isa pa, nagdadry na yung dulo ng aking buhok dahil sa kulay. Kaya naman sa argan oil ako kumakapit kapag maganit ng aking buhok. So ayan na, inipit ko na ang aking buhok, straight pero mamaya magiging kulot. At yun na nga ang magic lipstick sa aking labi, kaya akin naman ito unti-unti nang tinagal. Mahirap na kasi baka makalimutan ko. Papasok ako ng putok na putok ang labi ko, syempre hindi naman dapat diba? Kaya eto, nag-jacket na nga ako at baka malate na ako sa sobrang katagalan at sa aking pakikipagchismisan sa inyo. Naglalakad na nga ako dahil sobrang layo talaga ang pinagtatrabahuan ko sa bahay ko. Cherries lang, siguro wala pang 100 hakbang, nasa McDo na ako. Bago nga ako pumasok sa McDo ay kailangan ko muna magpa-check ng aking notebook bilang pagsasaayos na rin para sa seguridad ng bawat isa. At ito na nga, nakapasok na ako sa aming crew room. Dali-dali na nga akong nagayak dahil feeling ko malilate na ako dahil sa aking kadaldalan. At ayun, upo-upo muna ako dahil wala pang 12 AM sa aming biometrics. Tingin-tingin muna ako ng schedule kasi baka sakaling meron pa ako. Minsan kasi nalilito ako kung may pasok ako o wala eh. O kaya naman, minsan nalilito ako sa oras. Kaya naman talaga, kailangan laging i-double check kasi baka makapasok ako nang wala sa oras. Ayun, antok nang i-ebab, kunyari tagal-tagal ng muta, ganyan. Sundot-sundot, kailangan di makatulog. At yun na nga, maya-maya ay pumasok na ako para jumuti. Dahil baka ako ay makatulog ng tuluyan. 7 hours later. At ayan, out na ngang i-ebab, kaya masaya naman. Ito nga pala ang aking kapalitan. Kukunin ko na nga ang aking gamit sa aking locker at ako ay uuwi na. Siya nga pala, meron pala kami kanya-kanyang locker na may nakalagay na kapangalan sa lahat ng crew. Share ko lang, bakit ba? Cherries! So eto na nga, lalabas na ang i-ebab at nagmamaganda na naman. Kala mo naman talaga, hi! Katulad nga kanina, bago kami umuwi, kailangan muna namin magpa-check na aming mga gamit sa guard na naka-assign. Pero ito, bago ako magpa-check, nakisubo muna ako ng palabok sa aking katrabaho. At ayan, hindi lang isa at nakadalo pa. Grabe na talaga ang e-ebab na ito. O ayan na nga, hindi mawawala ang chika bago umuwi. At yun na nga, napansin ko na parang umuulan sa labas kaya hindi agad ako makakauwi. Kaya ito, nakipagbardagulan muna ako. So ayan na, mga nagpa-cute na nga. Kala mo naman talaga cute, cherries.
Feeling ko kailangan ko na talaga matulog. Ayan. Naloloka-loka na ang galing sa GY. Ang saya talaga jumunti kapag mga close mo, mga katrabaho mo. At ito nga si Chip, ang isa sa ka-close ko at naninanayan ko na dito sa store. Kasi sobrang labi niya talaga sa lahat ng crew at nakikisama siya. Oo, masungit siya, pero alam naman namin na parte yun ng kanyang trabaho bilang guard. Pero pag oras naman ng katuwaan, ito siya nakikipaglaro din sa amin. Medyo nainip na ako kaya ang sabi ko, uwi na ako, bahala na kayo dyan. Susugod na ako sa ulan kahit pa naulan. At ayan na nga, tumakbo na nga ako habang naulan. Baka kasi mabasa ako sa sobrang layo ng bahay ko. Sa ibang barangay pa kasi ako nakatira eh. Hala, napaka-OA. So, ayun na nga, habang magpapahinga ako, biglang lumapit sa akin yung alaga naming aso. Napaka-sweet talaga nito ni Sky. Lagi niya kaming miss na miss, mawala lang kami ng ilang oras sa tabi niya. Kaya naman kahit noon hindi ako mahilig sa aso ay natuto na rin ako. Kasi sa totoo lang, sobrang loyal talaga ang aso. Mapagmahal at papatunayan niya sa'yo na mahal ka talaga niya. Naalala ko noon, matagal nawalay sa amin si Sky. Umabot ng halos 1 buwan at kalahati. Dinala muna kasi namin siya sa bundok kasi nga sobrang busy na namin. Hindi ko na siya naabiyat, hindi ko na papakain, tapos napapabayaan ko na siya. Kaya ayun, natuto siyang magrebelde. Hindi kasi siya sanay na malayo sa amin kasi simula bata kasama na namin siya. Kaya siguro sobrang niya kami na-miss nung nawalay kami ng matagal sa kanya. Kaya ayun, kinuha na ulit namin siya sa bundok para makasama na namin siya. Pagkatapos ko nga makipaglaro kay Sky, ayun, nag-wish na ako. Daily routine ko na to na laging suklayin ang buhok ko bago ko umalis sa puntang trabaho at pagka-uwi ko galing trabaho. Siya nga pala, habang nagpapahinga ako, nakita ko ng pandesal at kinain ko nga ito. Sakto, gutom na ako. Para habang nagpapahinga ay nabubusog na yung tiyan ko. At ayun, nakaramdam na nga ako ng itutulog hanggang sa nangati yung likod ko. At ayan, pagkatapos nga kamuti, natulala na agad ako. Hanggang sa naisipan ko nga na matulog na lang, feeling ko antok na to. Kaya ito, mag-beauty rest muna ako. Good morning! Pagkalipas nga ng ilang oras ito at nagising na ako. Feeling ko nga antok na antok pa ako pero wala, ito na naman si Abab na tulala. Pero kailangan ko nang bumangon kasi mamaya meron na kaming gala. Napag-usapan kasi namin nung nakaraan na mag-movie marathon kami kapag wala na akong pasok. Kaya ito, sumakto naman na GY ako, tas kinagabihan wala na akong duty kasi kinabukasan day off ko na. Kaya sabi ko, na natin to, tuloy na natin ang movie marathon na gagawin natin. At ito, kaya katulad ng daily routine, suklay ng hair, kaliwat kanan, ganito, ganyan. Kailangan ko din kasing alagaan yung buhok ko. Kasi isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagiging maaliwalas ang mukha ng isang tao. Mahal din kasi magpaayos ng buhok. Saka regalo ko sa sarili ko yung pinangpaayos ng buhok ko. Kaya kailangan ingatan ko ito kasi hindi ko na alam kung kailan ulit ako makakapagpaayos ng buhok. Marami kasi ako kailangan na unahin kaya sa pansarili kong gusto. Kaya ngayon, tiis-tiis muna ako. At kailangan ingatan ko lang yung mga bagay na meron ako. Kasi hindi ko alam kung kailan ulit ako magkakaroon. Kakain na nga pala kami ng mga oras na ito. Hanggang sa nakita ko sa lamesa namin yung salamin. Naiwan pala ito ng kapatid ko. Kaya ito, sinukat-sukat ko. Feeling ko, geng-geng na ako. Kaya ito, tawang-tawa ako sa sarili ko. At ayun, may nakita pa nga ako isa pang salamin. Feeling ko ito na nga ang bagay sa akin. At ito na nga akin na nga ang sinukat. Ayan, nagtara-post na. Naglalaro na naman ang ganda-gandaan ng Abab na ito. At ayun, hindi nga nakaligtas ang AirPods na naiwan din ng kapatid ko. First time ko nga lang makakita na to, kaya hindi ko pa alam kung paano ito gamitin. Tapos ito, sinubukan kong buhayin. Kaso hindi ko alam kung saan ito binubuhay hanggang sa nagtanong na nga ako. At ito, nabano na nga ang babae na ito. Ngayon ko lang kasi nakita ang bagay na ito. At ayan, nagayak na nga ako. 6:30 ang usapan namin pero alas 7 nagagayak pa lang ako. Katatapos ko lang kasi maglaban ng mga oras na yan. Kaya ang Abab, kailangan ng pahinga. Nagayos na nga ako ng dali-dali, nag-makeup ng kunwari, wala rin naman nagbabago. Kaya ito, tinapos ko na nga ang ganda-gandahang larong ginagawa ko. At ayan, bumiyahin na nga kami para pumunta sa panonood namin ng movie marathon. Pero sabi ko, punta muna kami ng palengke para tumingin muna ng makakain. Bumili nga pala kami ng popcorn tapos mani. Siyempre, sinamahan ko na rin ng mais. Tapos bigla ako nakita yung dilis. Nagtanong ako dun sa may-ari. Tapos tinanong ko kung ano yun. Tapos ang sabi niya, dilis daw na merong sweet and sour na flavor. Kaya ayun, dahil madalang na ako makakita noon, sinubukan ko na rin. Bumili na rin pala ako sa halagang 20 pesos. Mukha rin kasi siyang masarap kaya sinubukan ko na rin. At ito na nga, nakarating na nga kami sa aming pupuntahan. Dito lang to sa Manlayak. Malapit lang ito. Dito sa school ng SLSU. Medyo malayo sa amin pero okay lang, nakamotor naman kami. At ito na nga, medyo madilim ang daan. Pero nakuha ko magtaray kaya ito, nahilo lang ako. Kaya sabi ko hindi ko na ulitin yun kasi baka mabagok na yung ulo ko pag isang ikot pa ako. At ito na nga, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Nakakatuwa lang pag napunta kami sa bahay na ito. Always kaming welcome. Hindi kami nagkakaroon ng pag-aalinlangan kahit hindi pa ganun katagal ang aming mga pinagsamahan.
Nakakatuwa lang pag may mga taong madaling pakisamahan. Sasabayan ka sa hilig at makikibanding pagdating sa kalokohan. Habang iniintay namin yung iba naming kasamahan, kami muna'y nagigitara at aming kinakanta ang alam naming mga kanta. Hindi naman ganun kagandang boses ko pero masasabi ko na pwede na. Gusto niyo bang pakinggan? Pero nakakahiya? Pero sige na nga. Stop to get something to drink. Oh my God, it's not empty. Scared to death to say So yun na nga, don't judge my voice ha. Hindi pa kasi talaga ako ganun kagaling kumanta eh. Saka medyo di ko rin alam yung lyrics kaya nalilito-lito pa ako. Mimili sila ng papanoorin namin ng Tawang-tawa sila kung sino nga ba yung tumili. Meron kasing nalaglag sa ilalim ng lababo. Kaya ayun, napatili sila ng mga oras na yan. Namimili na nga kami ng mga gusto naming panoorin. Gusto kasi namin masulit itong mga oras na ito kasi hindi namin alam kung maulit pa uli o may kasunod pa na mangyayari. So ayan, fast forward na. Medyo mahaba-haba na kasi ang usapan. Kaya ito, dito naman tayo sa aming papanooran. Napili nga namin unang panoorin ang Shake, Rattle and Roll kasi medyo maganda at gusto namin horror movie ang papanoorin namin ngayong gabi. Kahit medyo nakakatakot, okay lang, magkakasama naman kami. Nakatatlong movie nga pala kami sa ginawa naming movie marathon. Nakakapuyat pero sulit. Banding na rin namin to mag-partner kasi marami ng oras ang nasayang dahil sa mga walang kwentang bagay. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman pala masama maglaan ng oras para sa sarili at sa mga mahal sa buhay. As long as meron kang time management sa sarili mo at alam mo yung limitasyon mo. Kaya ako, as long as nakasama ko sila, gusto kong patunayan sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. At ayaw kong sayangin yung mga oras na nasa tabi ko sila. Kasi syempre, hindi natin alam ang buhay-buhay. Yun lang, thank you for watching!